Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang lugar na buong pagmamahal mong itinayo ay maaaring maging ang mismong libingan ng iyong mga pangarap. Paano kung ang taong pinag-alayan mo ng lahat ay siya ring kikitil sa bawat piraso ng iyong pagkatao? Ito ang kwento ni Liwayway. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, tila nakikidalamhati sa himig ng gabing iyon sa lungsod ng Tala. Ngunit sa loob ng kusina ng Hiraya Fusion, tanging ang banayad na tunog ng oven at ang amoy ng natutunaw na tsokolate ang pumupuno sa hangin. Para kay Liwayway Soliman, ang kusinang ito ang kanyang santuwaryo. Bawat sulok, bawat kagamitan ay saksi sa mga pangarap na binuo nila ng kanyang asawang si Dante. Sa kanilang ika-7 anibersaryo, abala si Liwayway sa paghahanda ng isang sorpresa. Isang triple layer dark chocolate cake, ang paborito ni Dante. Ngunit habang maingat niyang pinapahid ang makintab na ganache sa ibabaw ng cake, may panginginig sa kanyang mga kamay na hindi niya mapigilan. Sinubukan niyang ipagwalang bahala iyon. Pilit nang ngumingiti habang tinititigan ang kanyang obra. Para sa atin ito mahal, bulong niya sa sarili, na para bang ang mga salitang iyon ay may kapangyarihang ayusin ang lahat ng lamat sa kanilang pagsasama. Napatingin siya sa logo na nakaburda sa kanyang apron, Hiraya Fusion. Naalala niya ang araw na pinili nila ang pangalang iyon. Hiraya, sabi ni Dante noon, habang magkayakap silang nakatayo sa walang laman pang espasyo na magiging restaurant nila. It means the fruit of our dreams, our hopes, ang bunga ng mga pangarap natin, Liway. Ang mga mata nito noon ay puno ng pagsinta, ng pangako, ng isang kinabukasang nakikita lamang siya. Ngunit ang mga matang yon ay nagbago na. Isang mapait na alaala ang biglang sumingit sa kanyang isipan. Ilang linggo lang ang nakalipas sa isang salo-salo kasama ang mga kaibigan nito. Ipinagmamalaki niya ang bagong putahe na kanyang nilikha, ngunit ang natanggap niya mula kay Dante ay isang tawang nakakainsulto. "Tingnan niyo si Liwayway," sabi ni Dante sa kanilang mga kaibigan. Sapat na para marinig niya. Sa sobrang hilig sa kusina, pati siya naging parang lechon. At least ang lechon may pakinabang. Ang halakhakan ng mga kaibigan nito ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Simula noon, ang bawat pagkain na kanyang tinitikman ay may kasamang pait ng kahihiyan. Ang pagbigat ng kanyang timbang, na dati simbolo ng kanyang pagmamahal sa pagluluto, ay naging isang armas na ginagamit ni Dante laban sa kanya. Pinilig ni Liwayway ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang alaala. Hindi. Ngayong gabi, magiging maayos ang lahat. Ang cake na ito, ang pagmamahal na ibinuhos niya rito, ay magpapaalala kay Dante ng babaeng minahal nito. Habang nag-aayos siya, isang munting galaw sa kanyang gilid ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang monitor ng security camera. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit sa pagkakataong yon, isang anino sa screen na nakatutok sa stockroom ang pumukaw sa kanya. Inakala niyang isa lang sa mga staff na may nakalimutan. Ngunit dalawa sila. Lumapit siya sa monitor. Kinunutan ng noo. Malabo ang imahe, itim at puti. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay matangkad, pamilyar ang tindig. Si Dante. Agad na kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ano ang ginagawa nito roon? At sino ang kasama niya? Ikiniling ng babae ang kanyang ulo at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng security light, nahagip ng kamera ang kanyang mukha. Huminto ang paghinga ni Liwayway. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi maaari. Si Dalisay, ang kanyang pinsan, ang kanyang matalik na kaibigan at karamay sa lahat ng kanyang mga problema. Ang babaeng tinuring niyang kapatid. Nakita niya kung paano marahang hinaplos ni Dante ang mukha ni Dalisay, isang haplos na dati ay sa kanya lamang.
Nakita niya kung paano ito dahan-dahang yumuko at angkinin ang mga labi nito sa isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na matagal na niyang hindi natikman. Isang halik na hindi para sa kanya. Nabitawan ni Liwayway ang hawak na spatula. Ang malakas na kalansing nito sa sahig na gawa sa tiles ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. Isang tunog na mas malakas pa sa kulog sa labas. Parang pelikulang slow motion. Nakita niya ang pagyakap ni Dalisay pabalik kay Dante. Ang mga kamay nito ay gumapang sa batok ng kanyang asawa. Sa mismong stockroom kung saan sila ni Dante ay madalas magtago para sa mga sandaling nakaw na halik noong nagsisimula pa lamang sila. Ang lugar na yon, na dati puno ng mga alaala ng pagmamahalan, ngayon ay naging entablado ng pinakamatinding pagtataksil. Humakbang siya paatras, nanginginig ang mga tuhod. 1, 2, 3. Ang kanyang likod ay tumama sa maliit na mesang pinaglalagyan niya ng cake. Hindi totoo to. Halos walang boses na usal niya. Nagkakamali lang ako ng tingin. Ngunit ang imahe sa screen ay malinaw. Malupit. Hindi mapagkakaila. Sa pag-atras niya, naramdaman niya ang paggalaw ng mesa. Sa isang iglap, ang cake na buong pagmamahal niyang ginawa ay nawalan ng balanse. Nahulog ito. Isang malakas na kalabog. Ang perpektong obra niya ay ngayon ay isang mantsa na lamang ng durog na biskwit at nagkalat na tsokolate sa sahig. Wasak. Katulad ng kanyang puso. Katulad ng kanyang mga pangarap. Ang ingay na yon ay sapat na para maputol ang sandali ng dalawa sa monitor. Nakita ni Liwayway na bahagya silang naghiwalay at lumingon sa direksyon ng pinto ng stockroom na para bang may narinig. Ngunit para kay Liwayway, huli na ang lahat. Nakita na niya ang hindi dapat makita. Hindi na siya nag-isip. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo sa lugar na yon. Ang kusinang dati niyang santuwaryo ay biglang naging isang seldang sumasakal sa kanya. Patakbo siyang lumabas ng kusina, nilampasan ang mga mesang nakaayos para sa kinabukasan, mga mesang hindi na niya muling aayusin. Tinulak niya ang salaming pinto ng Hiraya Fusion at lumabas sa gabing walang awa. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang damit at buhok. Ngunit hindi niya ininda ang lamig. Mas malamig pa ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Tumawid siya ng kalsada, walang pakialam sa mga busina ng sasakyan. Huminto siya sa kabilang bangketa at muling nilingon ang restaurant. Ang makinang na sign na may pangalang Hiraya Fusion ay kumikinang sa gitna ng dilim. Isang mapanuksong paalala ng isang pangarap na ngayon ay isa ng bangungot. Ang kanyang tahanan, ang kanyang mundo, ang libingan ng kanyang pag-ibig. Habang ang ulan ay patuloy na humahaplos sa kanyang mukha, kasabay ng mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Isang salita lamang ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na dala ng hangin, puno ng sakit, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tapos na. Hindi alam ni Liwayway kung paano siya nakarating pabalik sa tapat ng pintuan ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang mula sa kabilang kalsada ay tila isang milya ang layo. Ang ulan ay walang tigil at ang damit niya ay dumidikit na sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ay hindi na niya maramdaman. Manhid, iyon ang salita. Manhid ang kanyang katawan, ngunit nag-aalab sa sakit ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na hindi pala nakalock. Ang pagpasok niya ay sinalubong ng nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng mamahaling chandelier, nakatayo sina Dante at Dalisay. Ang kanilang mga damit ay bahagya pa ring magulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkataranta, tila nahuli sa akto. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang pagpatak ng tubig mula sa basang-basa niyang damit papunta sa nangingintab na sahig na gawa sa kahoy. Bawat patak ay isang akusasyon,
Bawat patak ay isang paalala ng luhang hindi na niya kayang ilabas. Si Dalisay ang unang kumilos. Ang mukha nito ay nabalot ng pagkukunwaring pag-aalala. Ate Liway, saan ka galing? Basang-basa ka. Mabilis itong lumapit na tila aalalayan siya. Ngunit isang tingin lang mula kay Liwayway ay sapat na para mapahinto ito sa kanyang kinatatayuan. Sa likod nito, si Dante ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng iritasyon, hindi pagsisisi. Ano ang drama ito, Liwayway? Gabi na. Umuuwi kang parang basang sisiw. Ano na namang problema? Ang tanong na yon, ang kawalan ng bahid ng kasalanan sa boses nito, ang pumunit sa anumang natitirang hibla ng pag-asa sa puso ni Liwayway. Ang problema? Mahinang sagot niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig dahil sa pinaghalong sakit at galit. Ang problema, Dante, ay ang sarili kong kusina, ang sarili kong anibersaryo, ang sarili kong asawa, at ang sarili kong pinsan. Sa bawat salitang binibitawan niya, bahagyang tumataas ang kanyang boses, nagkakaroon ng lakas mula sa apoy ng katotohanan ngayon ay hindi na maitatago. Namutla si Dalisay, Ate, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong tawaging ate. Sigaw ni Liwayway, at sa wakas, ang sakit ay napalitan ng purong galit. Huwag mo nang babanggitin ang salitang iyan, gamit ang marumi mong bibig. Ngunit si Dante, sa halip na matakot, ay tumawa. Isang tawang mapanghusga. Lumakad ito palapit. Tinitingnan si Liwayway mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Ito ba? Ito ba ang dahilan ng lahat ng ito? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Nakita mo kami? At ano ngayon? Magugulat ka pa ba, Liwayway? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang itsura mo. Pagod, losyang, at mataba. Tapos itatanong mo sa akin kung bakit ako naghahanap ng iba. Baka dapat tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit naging mahirap kang mahalin. Bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na pisikal. Ito na iyon. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan, ngayon ay isinusuka sa kanyang harapan nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang kakaibang kalinawan ang bumalot kay Liwayway. Hindi na luha ang sumilay sa kanyang mga mata, kundi isang matatag na determinasyon. Tinitigan niya si Dante hindi na bilang asawa, kundi bilang isang estranghero. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Sa harap nilang dalawa, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang singsing na 7 taon niyang iningatan, ang simbolo ng mga pangakong ngayon, ay abo na lamang. Hindi niya ito ibinato, hindi niya ito itinapon. Mahinahon niya itong ipinatong sa ibabaw ng isang mesang salamin na nasa kanilang pagitan. Ang munting kalansing nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog ng katapusan. Tapos na tayo, Dante. Ate, pakiusap. Humagulgol si Dalisay at sa desperasyon, tumakbo ito palapit at hinawakan ang braso ni Liwayway. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Sa pagdampi ng kamay ni Dalisay sa kanyang balat, isang nandidiring kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay nito na para bang ito'y isang makamandag na ahas. Huwag mo akong hawakan, mariin niyang sabi. Bawat salita ay matalas na parang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Dalisay, puno ng pagkasuklam. Nandidiri ako sa'yo. Iyon na ang huling salitang binitiwan niya. Tumalikod siya sa kanila. Walang lingon-lingon. Tinahak niya ang hagdanan patungo sa kanilang silid-tulugan. Binuksan niya ang aparador. Kinuha ang pinakamalaking maleta at walang emosyong inilagay ang ilang piraso ng damit. Sapat lang para makaraos. Hindi niya kinuha ang mga alahas, ang mga mamahaling regalo, o anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay na ito.
tanging ang kanyang sarili at ang basag na piraso ng kanyang dignidad ang kanyang dadalhin. Habang hinihila niya ang maleta pababa ng hagdan, naabutan niyang nakatayo pa rin sa sala. Sina Dante at Dalisay, parehong natigilan. Nilampasan niya sila, hindi niya sila tiningnan. Binuksan niya ang pinto. Isinara niya ito sa kanyang likuran nang hindi lumilikha ng malakas na ingay, ngunit ang pagsara niyon ay pinal at hindi na mababawi. Sa labas, huminto siya sa tabi ng kalsada. Hinahayaan ng ulan na muling bumasa sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay para pumara ng taxi. Nang may huminto sa kanyang tapat, sumakay siya nang walang alinlangan. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Doon lang napagtanto ni Liwayway. Wala siyang patutunguhan, wala siyang plano, wala siyang dala kundi ang sakit at isang maleta. Nakatitig lamang siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod ng tala na naglalaho sa likod ng mga patak ng ulan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. "Nandito lang ako para sa'yo." 1 taon, 12 buwan, 365 araw ng paghilom. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan at ang pamilyar na kirot sa kanyang mga kalamnan ang nagsilbing orasan ni Liwayway sa loob ng 1 taong iyon. Ang bawat patak ng pawis na tumatagaktak sa kanyang noo ay katumbas ng isang luhang hindi na niya muling iniyak. Dito sa gym, sa gitna ng bigat na kanyang binubuhat, natagpuan niya ang isang bagong uri ng lakas. Isang lakas na hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. "Isa pa, Liway, kaya mo yan," sigaw ng kanyang trainer. Sa huling hininga, itinaas niya ang bigat. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagsuko. Ngunit hindi siya sumuko. Maingat niyang ibinaba ito. At kasabay ng pagbagsak niyon sa sahig, ay ang pagbagsak din ng huling anino ng babaeng minsan ay naging siya. Pagkalipas ng 1 oras, ang babaeng pagod at pawisan sa gym ay wala na. Ang humarap sa salamin ay isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng navy blue pantsuit na perpektong bumagay sa kanyang bagong hubog ng katawan. Ang kanyang buhok, na dati basta na lang nakatali, ay ngayon ay may ayos na bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang muka ay may magaang kolorete, sapat lang para bigyang diin ang kumpiyansang nagniningning sa kanyang mga mata. Ang konsepto ay nakasentro sa sustainable gastronomy. Paliwanag ni Liwayway sa harap ng isang boardroom na puno ng mga seryosong negosyante. "Hindi lang tayo maghahain ng pagkain, maghahain tayo ng kwento, ang kwento ng bawat sangkap, mula sa ating mga lokal na magsasaka hanggang sa ating mga mesa." Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Bawat salita ay may bigat ng karanasan at ng isang pagnanasang muling isinilang mula sa abo. Wala ng bakas ng pag-aalinlangan, wala ng takot. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, tumayo ang mga investors at isa-isang nakipagkamay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng paghanga. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang susunod niyang destinasyon ay hindi isang boardroom o isang kusina. Ito ay isang lugar na magbabalik sa kanya sa nakaraang 1 taon na niyang pilit na iniiwan. Ang opisina ng kanyang abogado. Ang Ramos and Associates Law Firm ay matatagpuan sa puso ng business district ng lungsod ng Tala. Moderno ang disenyo, puno ng salamin at bakal, at nagpapahiwatig ng kapangyarihan at profesionalismo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya maiwasang isipin ang babaeng dumating sa Maynila 1 taon na ang nakalipas. Basang-basa sa ulan, may dalang isang maleta at wasak na wasak ang puso. Ang babaeng yon ay hindi makakayang tumapak sa lugar na ito. Ngunit siya, ang Liwayway ngayon,
ay kaya na. Good morning! I'm Liwayway Soliman. I have an appointment with Attorney Ramos. Sabi niya sa receptionist. Please have a seat, ma'am. He's expecting you. Ilang sandali lang, bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaunipormeng barong. Bata pa ito, marahil ay nasa unang mga taon ng 30. May matalinong tindig at isang ngiting hindi pilit. Ngunit ang mga mata nito ang kumuha ng atensyon ni Liwayway. Ang mga iyon ay kalmado, malalim, at may kakaibang init. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakita sa mga mata ng isang tao. Ginang Soliman, ako po si Sinag Ramos, sabi nito. Iniabot ang kanyang kamay. It's a pleasure to finally meet you in person. Please come in. Sa loob ng opisina nito, umupo si Liwayway sa isang upuang katapat ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang buong silid ay organisado. Isang salamin ng isip ng taong nagmamay-ari nito. Salamat sa pagpunta, Ginang Soliman. Simula ni Sinag, umupo sa kanyang silya. Nabasa ko na ang lahat ng dokumentong ipinadala mo. Ang kaso para sa annulment ay malinaw. Ngunit may isang bagay na gusto kong linawin bago tayo magpatuloy. Itinuon ni Sinag ang kanyang buong atensyon kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Ang layunin ba natin dito ay para lamang mapawalang bisa ang kasal? Naguluhan si Liwayway sa tanong, ano pa ba ang dapat naming layunin? Sumandal si Sinag sa kanyang upuan, pinagkrus ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalas, tila binabasa ang lalim ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 7 taon, itinayo ninyo ang Hiraya Fusion mula sa wala. Ang iyong mga recipe, ang iyong konsepto, ang iyong pagod at puyat. Ang pangalan mo ay nakakabit sa bawat tagumpay ng restaurant na yon, kahit na ang pangalan lang ni Ginoong Montenegro ang nasa mga papeles. Hinayaan niyang lumubog ang mga salitang yon, at sa isang iglap, naintindihan ni Liwayway. Hindi ito simpleng paghihiwalay. Ito ay isang laban. Hindi lang ito tungkol sa paghihiwalay, Ginang Soliman. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Hustisya para sa lahat ng iyong isinakripisyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman ni Liwayway na may isang taong tunay na nakikita siya. Hindi bilang ang asawang iniwan, hindi bilang ang babaeng tumaba, kundi bilang ang babaeng nararapat ipaglaban. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay agad naputol. May kinuha si Sinag na isang folder mula sa kanyang mesa at binuksan ito. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. May kailangan kang malaman, sabi ni Sinag. Kagabi lang, nakatanggap kami ng mosyon mula sa kampo ni Ginoong Montenegro. Isang counterclaim. Counterclaim? Para saan? Huminga ng malalim si Sinag bago sumagot. Tinitigan niya si Liwayway ng diretso sa mga mata na para bang inihahanda siya sa bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Inaakusahan kanila ng abandonment of conjugal dwelling, pag-abandona sa inyong tahanan, at dahil doon, hinihiling nila sa korte na ibigay sa kanila ang buo at solong pagmamay-ari ng lahat ng inyong ari-arian. Kasama na roon ang Hiraya Fusion. Click. Ang tunog ng kamera ng telepono ay umalingaw-ngaw sa halos walang taong Hiraya Fusion. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Dante Montenegro. Ang kanyang braso ay mahigpit na nakaakbay sa baywang ni Dalisay Rivas. Sa larawan, sila ang perpektong magkasintahan, matagumpay, masaya, at nagmamahalan sa gitna ng kanilang magarbong restaurant. Perfect, sabi ni Dalisay, tinitingnan ang kuha sa kanyang telepono. Agad niya itong in-upload sa Instagram na may caption, Another blessed night at our humble paradise. So proud of my man.
couple goals at Hiraya Fusion. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, ang matamis na ngiti ay agad napalitan ng pagkayamot. Dante, tingnan mo naman to. Iilan lang ang tao. Mas marami pa ang waiters kaysa sa customers. Hindi kumibo si Dante. Sa halip, ang kanyang mga mata ay abala sa pag-scan sa mga lamesang walang laman. Ang dating masiglang ingay ng mga kubyertos, tawamanan at kwentuhan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng masasarap na putahe ay napalitan ng bahagyang amoy ng panis na mantika mula sa kusinang hindi na gaanong nagagamit. Ang paraisong ipinapakita nila sa social media ay isang malaking kasinungalingan. Mag-order ka na lang ng kahit ano, para naman magmukhang may ginagawa tayo. Utos niya kay Dalisay, ang boses ay iritado. Habang nag-aarte si Dalisay na pumipili sa menu, isang waiter ang lumapit kay Dante. Ang mukha ay puno ng pag-aalangan. Sir, pasensya na po sa abala. Pero 2 linggo na po kaming delayed sa sahod. Tiningnan siya ni Dante na para bang isa itong istorbo. May problema ba sa cash flow? Malamig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Wala na po kasing halos pumapasok, sir. At si Ma'am Dalisay po, sunod-sunod po ang labas ng pera para sa mga bago niyang gamit sa kusina na hindi naman daw po kailangan. Pabulong na sagot ng waiter. Takot na marinig ni Dalisay. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Dante. Pagkaalis ng waiter, hinarap niya si Dalisay na abala sa pag-selfie gamit ang bago nitong designer na bag na nakapatong sa mesa. Narinig mo yon? Tanong ni Dante. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Wala na tayong pampasahod sa mga tao, pero may pambili ka ng bag na katumbas ng isang taong sahod nila? Ano ka ba, Dante? Investment to sa image ko, sa image natin. Katwiran ni Dalisay, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Besides, I deserve this. Ang dami kong stress sa pagpapatakbo ng lugar na to. Hindi na napigilan ni Dante ang kanyang sarili. Stress? Dalisay, ang alam mo lang gawin ay mag-post sa Instagram at ubusin ang perang hindi naman sayo. Simula nang ikaw ang humawak nito, walang nangyaring maganda. Palugi na tayo. Natigilan si Dalisay. Sa wakas ay ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. How dare you? Ginagawa ko ang lahat. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nandito noong iniwan ka ng magaling mong asawa. Huwag mo siyang isasama sa usapang ito. Bakit? Dahil totoo? Dahil kahit anong gawin ko, sa kanya mo pa rin ako ikinukumpara? Isang mapanganib na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa sobrang galit, isang katotohanang pilit niyang itinatago ang biglang kumawala sa bibig ni Dante. Dahil kahit kailan, mariin niyang sabi, si Liwayway, marunong siyang humawak ng pera. Siya ang nagtayo nito. At ikaw? Ikaw ang sumisira. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Dalisay. Nakita ni Dante ang sakit at galit sa mga mata nito, ngunit wala na siyang pakialam. Pagod na siya sa pagkukunwari. Kinabukasan, sa opisina ng kanilang abogado, ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam pa rin. Ngunit ngayon, ang kanilang galit ay nakatutok na sa iisang tao, si Liwayway. Simple lang ang estratehiya. Paliwanag ng kanilang abogado, isang lalaking may makapal na bigote at mapanlamang ng ngiti. Siya ang nang-iwan. Siya ang nag-abandona sa tahanan. Sa mata ng batas, malaki ang kasalanan niya. Gagamitin natin yan para idiin siya. Sasabihin nating nagdusa si Ginoong Montenegro dahil sa kanyang paglisan, naapektuhan ang negosyo dahil sa emotional distress. Isang ngangisi ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Ito ang solusyon, isang malinis na paraan para tapusin ang lahat at sisihin si Liwayway. Gawin mo ang lahat, sabi ni Dante. Siguraduhin mong wala siyang makukuha
kahit 1 sentimo. Pag-uwi nila sa bahay, habang naghahalongkat ng mga lumang dokumento na maaring magamit sa kaso, isang sobre ang nahulog mula sa isang lumang libro. Mula rito ay dumulas ang isang litrato. Ang litrato ni Liwayway. Kuha ito noong unang anibersaryo ng Hiraya Fusion. Simple lang ang itsura niya. Walang kolorete, nakatali lang ang buhok, at suot ang paborito niyang apron na may bahagyang mantsa ng harina. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay nagniningning sa saya at pagmamahal. Isang ningning na para lamang sa kanya. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Dante sa kanyang dibdib. Isang saglit na pagsisisi. Isang tanong na bumulong sa kanyang isipan. Paano kung mabilis niya itong iwinaksi? Hindi. Kasalanan niya ito. Pinabayaan niya ang kanyang sarili. Siya ang sumira sa kanilang pagsasama. Pinulot niya ang litrato, akmang pupunitin, nang biglang mag-ring ang telepono ni Dalisay sa kabilang kwarto. Narinig niya ang boses nito, ngunit hindi ito ang karaniwang masaya at kampanteng tono. Ang boses nito ngayon ay puno ng kaba at takot. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Dalisay sa telepono. Matagal na yon. Akala ko ba bayad na yon? Pakiusap. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Sige, tatawagan kita ulit. Huwag kang maingay. Mabilis nitong ibinaba ang telepono. Nang lumabas si Dalisay ng kwarto at makita si Dante na nakatingin, pilit itong ngumiti. Wala yon. Wrong number lang. Ngunit alam ni Dante na nagsisinungaling ito. At sa unang pagkakataon, napaisip siya kung ano pa ang mga lihim na itinatago ng babaeng ipinalit niya sa lahat. Ang akusasyon ng abandonment ay tila isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Ang lason ng mga salita ni Dante ay muling gumapang sa kanyang sistema. Nagbabantang sirain ang kapayapaan na 1 taon niyang pinaghirapang buuin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Huwag kang mag-alala, Liwayway, sabi ni Sinag mula sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan, nang walang formal na ginang, ay isang maliit na pagbabago. Ngunit para kay Liwayway, ito'y isang senyales ng suporta, hindi lang bilang kliyente, kundi bilang isang tao. Ang abandonment ay kailangang may intensyon, malinaw na umalis ka dahil sa sitwasyong hindi mo na makayanan. Ang kailangan nating gawin ay patunayan yon. Sa mga sumunod na araw at linggo, ang opisina ni Sinag ay naging pangalawang tahanan ni Liwayway. Magkasama nilang hinalungkat ang mga lumang papeles, mga bank statement at mga resibo. Sa gabi, kapag pagod na ang kanilang mga mata sa pagbabasa ng mga dokumentong legal, ang kanilang pag-uusap ay napupunta sa mas personal na mga bagay. Isang gabi, lampas 10:00 na at pareho na silang gutom. Walang bukas na restaurant sa malapit. Tumayo si Sinag at may kinuha sa kanyang pantry. Pagbalik niya, may dala siyang 2 tasa ng instant noodles. Pasensya na, ito lang ang kaya kong ihandog, sabi niya, bahagyang nahihiya. Menu ng mga abogadong nag-overtime. Ngumiti si Liwayway, isang tunay at magaang na ngiti. Ito ang pinakamasarap na pagkaing nakita ko buong araw. Habang sabay silang kumakain sa gitna ng mga nagkalat na papeles, pakiramdam ni Liwayway ay gumaan ang kanyang dibdib. Sa simpleng sandaling iyon, sa pagkain ng murang noodles, naramdaman niya ang isang koneksyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang samahan na hindi nakabase sa yaman o itsura. Para palakasin ang kanilang kaso, napagdesisyunan nilang kausapin ang ilang dating empleyado ng Hiraya Fusion. Ang una nilang pinuntahan ay si Mang Tony, ang head chef na kasama ni Liwayway mula pa noong unang araw ng restaurant. Natagpuan nila ito sa isang maliit na karinderya na pag-aari na nito ngayon. Ma'am Liway, masayang bati ni Mang Tony,
Agad na niyakap ang dati niyang boss. Kamusta na po kayo? Ang ganda niyo lalo. Salamat, Mang Tony. Ito nga po pala si Attorney Ramos. Pakilala ni Liwayway. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Mang Tony ang mga pagbabagong nangyari simula nang umalis si Liwayway. Naku ma'am, magulo na po sa kusina ngayon. Malungkot na sabi nito. Si Ma'am Dalisay, palaging may pinapabago sa mga recipe niyo. Kesyo lagyan daw ng mas murang sangkap para makatipid. Nawala na po yung dating lasa, yung puso ng hiraya. Kaya po ako umalis. Ang narinig ay tila isang karayom na tumusok sa puso ni Liwayway. Hindi lang ang pagsasama nila ang sinira ni Dalisay, kundi pati na rin ang legacy na pinaghirapan niya. Pag-alis nila sa karinderya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Iisa lang ang payong na dala ni Sinag. Nang walang sabi-sabi, ibinukas niya ito at itinapaat sa ibabaw ni Liwayway, hinahayaan ang sarili niyang balikat na mabasa. Naglakad sila sa gitna ng ulan, magkatabi, sa ilalim ng iisang payong. Walang nagsasalita, ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapanatagan. Ang ulan, na dati simbolo ng kanyang kalungkutan, ay ngayon ay tila isang kurtinang nagbibigay sa kanila ng pribadong sandali. Alam mo, biglang nagsalita si Liwayway, ang boses ay mahina. Noong una, ang gusto ko lang ay magluto. Magsimula ng isang maliit na kainan kung saan maipaparamdam ko sa mga tao ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain. Ito ang unang beses na nagkwento siya tungkol sa kanyang tunay na pangarap sa loob ng mahabang panahon. Nakikinig lang si Sinag, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ramdam ni Liwayway ang kanyang buong atensyon. Pero habang lumalaki ang hiraya, parang nawala ako. Naging abala ako sa pagiging asawa ni Dante Montenegro. Nakalimutan ko na ang babaeng mahilig lang mag-eksperimento sa kusina. Huminto si Sinag sa paglalakad at hinarap siya. Ang babaeng yon, sabi niya, ang kanyang tingin ay diretso at puno ng sinseridad, ay hindi nawala. Nagpapahinga lang siya. At ngayon, handa na siyang bumalik. Bumalik sila sa opisina na may bagong determinasyon. Habang muling sinusuri ni Liwayway ang mga lumang financial statement, isang linya ang kumuha ng kanyang pansin. Sinag, tingnan mo to, sabi niya. Itinuturo ang isang entry sa papel. Lumapit si Sinag, bahagyang yumuko para makita ang itinuturo niya. Ang amoy ng kanyang banayad na pabango ay dumampi sa ilong ni Liwayway at sandali siyang natigilan. Isang malaking withdrawal, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay naging seryoso at profesional muli. Nakalagay, marketing expenses, pero ang petsa ay 1 linggo bago ka umalis. At ang halaga, sobra-sobra para sa karaniwang gastusin natin sa marketing. Tinitigan nilang dalawa ang numero, isang malaking halaga na hindi maipaliwanag, isang piraso ng puzzle na hindi akma. Ito na ba yon? Ang unang sinag ng pag-asa sa na kanilang hinahanap? Habang abala sila sa pag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng numerong yon, isang staff ang pumasok sa opisina. May dalang isang selyadong brown envelope. Pinapabigay po para kay Ginang Soliman, sabi nito. Binuksan ito ni Liwayway. Sa loob ay isang formal na sulat na may letterhead ng korte. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Ano yan? Tanong ni Sinag. Napansin ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong tensyon. Isang summons, sagot niya. Ang kanyang boses ay naging manipis. Pinapatawag tayo para sa isang mandatory mediation. Kasama? Sina Dante at Dalisay. Malamig ang hangin sa loob ng mediation room ng korte. Ang kulay krema na mga pader at ang mahabang lamesang gawa sa dark wood ay tila sumisipsip ng lahat ng init. Nag-iiwan ng isang sterile at walang emosyong atmosfera.
Ito ang perpektong lugar para sa isang labanan na walang dugong dadanak, ngunit tiyak na may mga pusong masusugatan. Pagpasok ni Liwayway, kasunod si Sinag, agad siyang sinalubong ng dalawang pares ng mga matang matagal na niyang iniiwasan. Si Dante ay nakaupo na, tila hari sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkainip at pagmamataas. At sa tabi niya, si Dalisay, na agad na ipinakita ang isang pekeng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matalas na pag-usisa. Sinusuri si Liwayway mula ulo hanggang paa. Naupo si Liwayway sa tapat nila, pinapanatili ang tuwid na tindig at kalmadong ekspresyon. Naramdaman niya ang titig ni Dante, isang titig na may bahid ng pagkabigla. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya nito nang malapitan sa loob ng isang taon, at alam ni Liwayway na ang nakikita nito ay hindi na ang babaeng umiiyak na umalis sa gitna ng ulan. Sinimulan ng mediator ang sesyon sa mga formalidad, ngunit walang sino man sa kanila ang tunay na nakikinig. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay halos nahihipo. Habang nagsasalita ang abogado ni Dante, sinadya ni Dalisay na ayusin ang kanyang buhok, itinaas ang kanyang kaliwang kamay para ipakita ang isang malaking diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang tahimik na atake, isang mensahe, ako ang pinili, ako ang nanalo. Nakita ito ni Liwayway, ngunit sa halip na makaramdam ng kirot, isang mapait na awa ang naramdaman niya para sa kanyang pinsan. Ang babaeng dati niyang hinangaan ay ngayon ay kailangan ng kumapit sa mga kumikinang na bagay para patunayan ang kanyang halaga. Bilang patunay ng kabutihang loob ni Ginoong Montenegro, nagsimula ang abogado ni Dante, at bilang pagkilala sa mga taon na kanilang pinagsamahan, handa siyang mag-alok ng isang financial settlement. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa abogado. 100,000 piso, deklara nito, na para bang iyon ang pinakamalaking halaga sa buong mundo. Kapalit ng pag-urong ni Ginang Soliman sa lahat ng kanyang karapatan sa Hiraya Fusion at sa lahat ng conjugal properties, at para tapusin na ang isyong ito ng mapayapa. 100,000 piso para sa 7 taon ng kanyang buhay, para sa mga gabing walang tulog, para sa mga pangarap na binuo, para sa isang pusong dinurog. Ang unang reaksyon ni Liwayway ay hindi galit. Tumawa siya. Hindi ito isang malakas na tawa. Isang mahina. Halos walang tunog na tawa na puno ng pait at pagkainsulto. Napatingin sa kanya ang lahat, maging si Sinag ay bahagyang nagulat. Si Dante ay kumunot ang noo, halatang nainis sa kanyang reaksyon. May nakakatawa ba, Liwayway? Malamig na tanong ni Dante. Tumigil sa pagtawa si Liwayway. Dahan-dahan siyang tumingin kay Dante, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang matalas na apoy. Oo, Dante, mayroon. Mahinahon niyang sagot, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Nakakatawa na pagkatapos ng lahat, ganyan kababa ang tingin mo sa halaga ko. Huminga siya ng malalim, inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Naalala mo pa ba, noong nagsisimula pa lang tayo? Nung halos isanla na natin ang lahat, para lang sa pangarap na yon? Ako ang nasa kusina mula umaga hanggang madaling araw, lumilikha ng bawat putahe sa menu. Naaalala mo ba ang mga paso sa kamay ko na hanggang ngayon ay may peklat pa rin? Tumingin siya sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang tingin kay Dante. Ang bawat sentimo na pumasok sa restaurant na yon ay may katumbas na pawis at dugo ko. Ibinigay ko ang kaluluwa ko sa Hiraya Fusion, at ang alok mo sa akin ay 100,000? Hindi yan kabutihang loob, Dante. Iyan ay isang insulto. Natigilan si Dante. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Liwayway na hindi niya kilala. Isang babaeng matapang,
Isang babaeng hindi na natatakot sa kanya. Bago pa man makasagot ang abogado nila, si Sinag na ang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. "Attorney?" sabi niya sa abogado ni Dante. "Dahil binuksan ninyo ang usapin ng settlement, maaari ko bang malaman kung paano ninyo na-compute ang halagang iyan? Ipinakita ba sa inyo ng inyong kliyente ang financial records ng restaurant sa nakalipas na 7 taon o baka naman ang valuation na ginamit ninyo ay base lamang sa kasalukuyang performance nito na ayon sa aming impormasyon ay malaki na ang ibinagsak mula nang mawala ang pamamahala ng aking kliyente?" Natigilan ang abogado ni Dante. Hindi inaasahan ang matalas na tanong. Nag-umpisa itong mautal, naghahanap ng tamang isasagot. Tapos na ang pagpupulong. Walang napagkasunduan. Habang papalabas na sila ng silid, nagkasalubong ang landas ni Liwayway at Dalisay. Huminto si Dalisay, lumapit na para bang may ibubulong. Kahit anong gawin mo, puno ng kamandag na bulong nito, sapat lang para marinig ni Liwayway. Kahit gaano ka pakapayat ngayon o kung gaano ka pakatapang magsalita. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Kahit kailan, hindi ka magiging sapat. Naramdaman ni Liwayway ang kirot ng mga salitang iyon, isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man nito makita ang epekto sa kanya, tumalikod na si Dalisay at sumunod kay Dante. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa pasilyo, kasama ang laso ng huling salitang binitiwan nito. Ang mga salita ni Dalisay ay tila kamandag na nanatili sa isipan ni Liwayway habang pauwi sila mula sa korte. Kahit kailan, hindi ka magiging sapat. Isang kasinungalingang paulit-ulit na ibinulong sa kanya ni Dante sa loob ng maraming taon, ngayon ay isinisigaw ng babaeng tinuring niyang kapatid. "Ayos ka lang?" Basag ni Sinag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Tumango si Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga gusaling mabilis nilang nilalagpasan. "Sanay na ako." Mahina niyang sagot. Pero hindi ibig sabihin, hindi na masakit. Tumingin si Sinag sa kanya. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa daan. May determinasyon sa kanyang mga mata. Ang pagpupulong na yon ay hindi lang nagbigay sa kanya ng kalaban. Nagbigay ito sa kanya ng motibasyon. Ang sobrang kumpiyansa ni Dante at Dalisay, ang kanilang walang awang pag-atake. May mali. May itinatago sila. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Sinag. Nagpaiwan siya sa opisina. Ang tanging kasama ay ang ilaw mula sa kanyang desk lamp at ang tore-toreng mga folder ng kaso ni Liwayway. Ang kanyang target, ang kahon ng mga lumang resibo at financial statement ng Hiraya Fusion. Kung may itinatago sila, narito lang iyon sa mga numerong ito. Isa-isang sinuri niya ang bawat papel. Ang isip niya ay bumalik sa malaking withdrawal na may markang marketing expenses. Masyadong malaki. Masyadong malapit sa petsa ng pag-alis ni Liwayway. Lumipas ang mga oras. Ang kape ay napalitan ng panibagong kape. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng kaluskos ng mga papel at ng pagtipa niya sa calculator. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang ang kanyang mga mata ay pagod na at malapit ng sumuko, isang resibo ang nahagip ng kanyang pansin. Hindi ito katulad ng iba. Ang papel ay mas manipis. Ang pagkakaprint ng pangalan ng kumpanya ay bahagyang malabo. Dalisay Marketing Services. Umupo ng tuwid si Sinag. Ang pagod ay biglang naglaho na parang bula. Dalisay. Ang pangalan ay tila isang alarmang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mabilis niyang hinalungkat ang iba pang mga resibo sa ilalim ng parehong kategorya. Nakita niya ulit ito. At ulit. At ulit pa. Maliliit na halaga noong una na unti-unting lumaki habang papalapit ang petsa ng paghihiwalay nila. Pero sino o ano ang Dalisay Marketing Services? Walang website, walang record sa DTI na madaling mahanap. Isang multo. Agad niyang tinawagan si Liwayway.
Hello? Sinag, may problema ba? Sagot ni Liwayway, ang boses ay nag-aantok. Liwayway, gisingin muna kita. Mahalaga to. Mabilis na sabi ni Sinag. May natatandaan ka bang kumpanyang nagngangalang Dalisay Marketing Services? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot si Liwayway. Dalisay. Parang pamilyar. Teka, narinig ni Sinag ang pag-iisip nito. Oo, natatandaan ko. Si Dalisay. May pinapirmahan siya sa aking mga papeles noon. Isang makapal na folder. Sabi niya, mga standard contract lang daw para sa mga bagong supplier at marketing partners. Kailangan daw ng pirma ko bilang co-owner. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway habang inaalala ang eksenang iyon. Si Dalisay, nakangiti at kaswal, inilapag ang folder sa kanyang mesa. Ate, pirmahan mo lang to para ma-process na ang bayad sa kanila. Mga regular na supplier lang. Nagtiwala siya. Pumirma siya nang hindi binabasa ang bawat detalye. Napatayo si Sinag. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Liway, kailan to nangyari? Siguro, mga 2 o 3 linggo bago ako umalis. Sagot ni Liwayway, ang boses ay nanginginig na ngayon. Ito na yon. Ang koneksyon. Pagkababa ng telepono, agad na nag-dial si Sinag ng panibagong numero. Isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang bangko. Utang na loob. Pero kailangan niya ito ngayon na. Pare, puyat pa yata ako, sabi niya sa kausap. Pero kailangan ko ng pabor. Malaki. Meron akong pangalan ng kumpanya at business account number. Pwede mo bang i-verify sa akin kung sino ang registered owner ng account na yan? Ibinigay niya ang mga detalye. Ang ilang minutong paghihintay ay tila 1 oras. Narinig niya ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Okay? Nakuha ko na. Sabi ng kanyang kaibigan, Dalisay Marketing Services. Ang sole proprietor at ang tanging signatory sa bank account ay nagkaroon ng dramatikong paghinto. Isaya Mumbai babambawa mong kay isang Dalisay S. Rivas. Napapikit si Sinag. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang iglap. Bumubuo ng isang larawan ng kasakiman at planadong pagtataksil. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang operasyon na idinisenyo para unti-unting ubusin ang yaman ng Hiraya Fusion habang sinisira ang reputasyon ni Liwayway. Walang pag-aalinlangan, muli niyang tinawagan si Liwayway. Nang sagutin nito ang tawag, alam niyang hindi na ito muling nakatulog. Liway, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Na-confirm ko na. Ano nung na-confirm mo? Huminga ng malalim si Sinag. Ang Dalisay Marketing Services. Pag-aari ito ni Dalisay, katahimikan. Isang mahabang katahimikan na puno ng bigat ng isang katotohanang mas masakit pa sa nakita niya sa security camera. Hindi lang ito pagnanakaw, Liway. Pagpapatuloy ni Sinag, ang bawat salita ay maingat niyang binibitawan. Ito ay planadong paninira. Matagal na niya itong ginagawa, bago pa man ang lahat. Narinig niya ang isang pigil na hikbi mula sa kabilang linya. Ang pagtataksil na, akala niya'y bunga lang ng pagnanasa, ay mas malalim at mas madilim pala. Mayroon na tayong ebidensya sa mga papel, sabi ni Sinag, sinusubukang palakasin ang loob nito. Mayroon tayong paper trail ng pandaraya niya. Pero, paano natin mapapatunayan na sinadya niya yon? Tanong ni Liwayway, ang boses ay basag. Maari niyang sabihin na legitimate business transaction yon, na ikaw at ako lang ang nagbibigay ng mali siya. Kailangan natin siyang umamin. Tama si Liwayway. Ang mga papel ay malakas na ebidensya, ngunit ang pag-amin mula mismo sa bibig ng akusado ang siyang magiging huling pako sa ataol. Ngunit paano nila gagawin iyon? Paano nila mapapaamin ang isang ahas na bihasa sa pagkukunwari?
Sa loob ng opisina ni Sinag, na nagsilbing kanilang munting war room, isinilang ang isang mapanganib, ngunit kinakailangang plano. Ang bigat ng katotohanang natuklasan nila ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang katotohanan na ang pagtataksil ni Dalisay ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang pinagplanuhang krimen. Ang sakit na naramdaman ni Liwayway ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan, ito ay tungkol sa isang buhay na ninakaw. Hindi natin siya pwedeng basta na lang tanungin, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang blangkong legal pad na parabang doon nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Magsisinungaling lang siya. Kailangan nating painan siya. Kailangan nating bigyan siya ng dahilan para magkamali. Tumingin sa kanya si Sinag. May paghanga sa kanyang katatagan. At ano ang pinakamalaking kahinaan niya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Kilala niya si Dalisay higit kanino man. Alam niya ang demonyong bumubulong dito. Ang inggit, sagot niya. Ang takot na may mas hihigit sa kanya. Ang takot na habang buhay siyang magiging anino ko lang. Kung ganoon, sabi ni Sinag, unti-unting nabubuo ang plano sa kanyang isipan. Kailangan nating ipakita sa kanya na ang aninong iyon ay malapit nang maging mas maliwanag kaysa sa kanya. At ganoon nagsimula ang lahat. Ang unang hakbang ay isang simpleng post sa social media. Isang litrato ni Liwayway na nakangiti, nakaupo sa isang mesa, kasama ang isang arkitekto. May mga blueprints na nakalatag sa kanilang harapan. Ang caption ay maikli at misteryoso. Nagbabalik sa aking unang pag-ibig. Isang bagong kabanata. Isang bagong pangarap. Soon hindi nagtagal, sumabog ang notifikasyon sa kanyang telepono. Mga dating customer, mga kaibigan sa industriya, lahat ay nagtatanong at nagpapahayag ng kanilang pananabik. Ngunit hindi yun ang reaksyon na hinihintay nila. Ang reaksyon na gusto nila ay manggagaling sa kampo ng kaaway. At hindi sila nabigo. Kinagabihan, nakatanggap si Liwayway ng mensahe mula kay Mang Tony, ang dati niyang head chef. Ma'am Liway, good evening po. Nakarating po sa akin yung post ninyo. Congrats po. Pero ma'am, gusto ko lang po ipaalam, kanina po sa Hiraya, nagkaroon po ng malaking away si Sir Dante at Ma'am Dalisay. Rinig na rinig po namin sa kusina. Sinisisi ni Sir Dante si Ma'am Dalisay. Bakit daw po niya kayo hinayaang makabangon ulit? Kinagat ng pain. Sumunod na araw, ang ikalawang hakbang. Nagkataon na may nakakita kay Liwayway na tinitingnan ng isang commercial space na inuupahan, isang magandang lokasyon na 2 kanto lang ang layo mula sa Hiraya Fusion. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga tsismis sa industriya. Ang epekto ay mabilis at brutal. 2 araw pagkatapos noon, isang kilalang food blogger na may reputasyon sa paninira ang biglang naglabas ng isang blind item. Tungkol ito sa isang sikat na chef na nagbabalik, na di umano'y may mga issue sa kalinisan at may mga dating empleyadong nagrereklamo sa masamang pag-uugali nito. Walang pangalan, ngunit lahat ng detalye ay nakaturo kay Liwayway. Nagsimula na siya. Sabi ni Sinag, ipinapakita ang article kay Liwayway sa kanyang opisina. Inaasahan ko na to, sagot ni Liwayway. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kirot. Ito ang kailangan natin, sabi ni Sinag. Kapag ang isang tao ay nagpapanik, nagiging padalus-dalos siya. At kapag padalus-dalos siya, nagiging pabaya siya. Dito na papasok ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang plano. Ilang linggo bago ang mediation, nagpadala ang opisina ni Sinag ng mga digital na dokumento sa kampo ni Dante para sa preliminary evidence submission. Kasama sa mga dokumentong ito ay isang link para sa isang secure portal
kung saan kailangang mag-log in nina Dante at Dalisay para kumpirmahin ang pagkatanggap. Ang hindi alam ni Dalisay, sa pag-click niya ng I agree sa terms and conditions na hindi niya binasa, ay ang pagbibigay niya ng pahintulot para sa communication monitoring for case integrity purposes. Isang legal na patibong na inilatag ni Sinag. Aktibo na ang software. Kumpirma ni Sinag, nakatingin sa kanyang laptop. Mula ngayon, anumang tawag na gagawin niya sa kanyang telepono, makakatanggap tayo ng alerto. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Bawat tunog ng telepono ni Sinag ay nagpapakaba kay Liwayway. Lumipas ang isang araw, walang nangyari. Isa pa, wala pa rin. Nang ikatlong araw, habang magkasama sila sa opisina at final na sinusuri ang kanilang mga ebidensya para sa nalalapit na pagdinig, biglang tumunog ang isang espesyal na notification sa laptop ni Sinag. Hindi ito tunog ng email or mensahe. Isang maikli, matalas na tunog. Nagkatinginan sila. Mabilis na binuksan ni Sinag ang program. Sa screen, isang linya ng text ang lumitaw. Outgoing call in progress. Dalisay Rivas to Bessie May. Bessie May, basa ni Liwayway sa pangalan. Ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang sikreto. Huminga ng malalim si Sinag. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na nagsasabing, "Ito na yon." Iniangat niya ang cursor ng mouse at inilagay ito sa ibabaw ng isang icon na may hugis mikropono. Record. Sa isang click, ang kanilang hininga ay tila huminto. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay at umasa na ang ahas ay aaminin ang sarili nitong kamandag. Ang tagumpay na naramdaman ni Liwayway at Sinag ay panandalian lamang. Ang pain ay kinagat, oo, ngunit ang isdang kanilang hinuhuli ay mas tuso at mas mapanira kaysa sa kanilang inaasahan. Ang unang dagok ay dumating sa anyo ng mga online na nakomento. Ang blind item na inilabas ng food blogger na binayaran ni Dalisay ay nagsimulang magkaroon ng pangalan. Ang mga peking account na malinaw na mga troll ay nagsimulang mag-comment ng Liwayway Soliman sa bawat share ng artikulo. Narinig ko, masama daw talaga ugali niyan sa mga staff niya. Kaya pala iniwan ng asawa. Sino ba namang tatagal dyan? Magaling lang sa umpisa, pero wala talagang alam sa negosyo. Binabasa ni Liwayway ang bawat komento at bawat isa ay tila maliliit na bubog na tumutusok sa balat na isang taon niyang pinaghirapang patibayin. Alam niyang kasinungalingan ang mga ito, ngunit ang makitang nakasulat ang mga iyon para mabasa ng buong mundo ay isang uri ng pampublikong pagpapako sa krus. Ang pangalawang dagok ay mas mabigat. Isang tawag mula sa isa sa mga investor na unang nagpakita ng interes sa kanyang bagong konsepto. Liwayway, sabi ng lalaki, sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Nakita namin ang mga usap-usapan online. Alam mo na, sa negosyong ito, reputasyon ng lahat. Maganda ang konsepto mo, walang duda. Pero siguro, kailangan muna naming mag-antay na humupa ang issue. We're putting our investment on hold for now. On hold! Isang magalang na paraan para sabihing ayaw na namin. Tila may yelong bumara sa lalamunan ni Liwayway. Nagpasalamat siya ng formal bago ibaba ang telepono. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi pa dumarating. Kinabukasan, habang papunta siya sa lokasyon na pinapangarap niyang maging Liwayway's Kitchen, natigilan siya. May mga kadena at isang malaking padlock sa salaming pinto. Nakadikit sa pinto ang isang puting papel. Nanginginig ang mga kamay na lumapit siya para basahin ito. Notice of Contract Termination. Tila gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Mabilis niyang tinawagan ang may-ari ng property. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. "Pasensya na, Liwayway," sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. "May mas magandang offer na dumating.
At saka, narinig ko ang mga issue mo sa korte. Ayoko ng gulo. Pasensya na talaga. Alam ni Liwayway na hindi ito tungkol sa mas magandang offer. Alam niyang may kinalaman dito si Dante. Ginamit nito ang impluwensya at koneksyon nito para sirain siya bago pa man siya makapagsimula. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang audio recording. Ngunit kahit ang pag-asang yon ay tila ipinagkakait sa kanila. May problema tayo, sabi ni Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kanyang computer. Nakuha natin ang buong pag-uusap. Umamin siya sa lahat. Sa pagnanakaw, sa paninira, sa pag-hire, sa blogger. Malinaw na malinaw. Kung ganoon, anong problema? Tanong ni Liwayway, kumakapit sa manipis na hibla ng pag-asa. Ang problema, sabi ni Sinag at pinindot ang play button, ay ito. Tumunog ang boses ni Dalisay mula sa speaker. Oo na, Bessie. Inubos ko talaga ang pera ng Hiraya at ako ang nagbayad sa blogger para sirain siya. Bakit? Dahil sa akin lang dapat si Dante. At sa akin lang dapat ang lahat ng pinaghirapan ng... Biglang naputol ang audio at napalitan ng isang malakas at nakakairitang static na tunog. Ano ang nangyari? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Isang technical glitch, isang corrupted file segment, paliwanag ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Nasa gitna mismo ng kanyang pag-amin, ang pinakamahalagang bahagi. Walang silbi ito sa korte kung ganito. Iyon na, ang huling pako sa ataul. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng building kung saan dapat sana ay itatayo ang kanyang pangarap. Gumuho ang lahat ng lakas na inipon ni Liwayway. Ang mga investor ay nawala. Ang pwesto ay kinansela. Ang nag-iisang ebidensya nila ay sira. Lahat ay nawala. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa manibela at sa wakas, humagulgol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Umiyak siya para sa nasirang tiwala. Umiyak siya para sa ninakaw na pangarap. Umiyak siya dahil sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa para bumangon, tila itinutulak pa rin siya ng tadhana pabalik sa putik. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Habang nalulunod siya sa sarili niyang kadiliman, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Sinag. Ayaw niya sanang sagutin, ngunit sa huli, ay pinindot pa rin niya ang answer button. Walang lakas na magsalita. Liway, sabi ni Sinag sa kabilang linya. May kakaiba sa tono nito. Hindi ito ang malungkot at dismayadong boses kanina. Mayroon itong kislap. Liway, nasaan ka? Nasa tapat ng building, sagot niya sa pagitan ng mga hikbi. Huwag kang aalis diyan. Papunta na ako. Bago pa man siya makapagtanong kung bakit, tumunog muli ang telepono ni Sinag. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig niya ang boses ng ibang tao sa background bago ito ibaba. Huwag kang mag-alala, attorney. Na-recover ko. Malinaw na malinaw. Ang courtroom ay puno ng isang mabigat at nakakapasong katahimikan. Bawat pag-ubo, bawat kaluskos ng papel, ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na may matataas na kisame. Para kay Liwayway, ang hangin ay tila yelo, malamig at mahirap hingahin. Ngunit sa tabi niya, naramdaman niya ang kalmadong presensya ni Sinag, isang matatag na angkor sa gitna ng nagngangalit na dagat. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ni Dante at Dalisay ay halos nahihipo. Ang kanilang abogado ay kasalukuyang inilalatag ang kanilang mga ebidensya, mga pekeng testimonya mula sa mga empleyadong binayaran, mga financial report na minanipula para palabasin na si Liwayway ay walang ambag sa tagumpay ng kumpanya. Si Dante ay nakaupo nang may pagmamalaki, tila isang hari na nanonood ng isang palabas
na alam na niya ang wakas. Si Dalisay naman ay nagpapalabas ng mga pekeng luha, nagpapanggap na biktima ng isang mapang-abusong sitwasyon. Nang matapos ang presentasyon ng kanilang kampo, isang ngangisi ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na puno ng pang-iinsulto na para bang sinasabing, "Tapos ka na." Mayroon pa po bang idadagdag ang prosekusyon? Tanong ng hukom. Ang boses ay walang emosyon. Dito na tumayo si Sinag, kalmado, walang bakas ng kaba. "Wala na po kaming idadagdag na testimonya, Your Honor," mahinahon niyang sabi. Ang buong courtroom ay nagulat. Maging si Liwayway ay napatingin sa kanya. Nagtataka. Tapos na ba? Ganoon na lang ba yon? Ngunit, pagpapatuloy ni Sinag, mayroon po kaming isang huling ebidensya na nais naming ipresenta. Isang audio recording. Kumunot ang noo ng abogado ni Dante. "Objection, Your Honor." "Anong recording ito?" "Hindi ito kasama sa mga ebidensyang isinumite nila." "With all due respect, Your Honor," sagot ni Sinag, "ito po ay isang rebuttal evidence." Direk na sumasagot sa mga kasinungalingang inilahad ng kabilang kampo, partikular na sa testimonya ni Ginang Rivas na siya ay isang inosenteng biktima. At nakuha po namin ito sa paraang legal at may pahintulot. Pinag-isipan ito ng hukom sandali. Objection overruled. I play ang recording. Isang munting ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder at ikinonekta ito sa sound system ng courtroom. Isang matinding kaba ang bumalot sa dibdib ni Liwayway. Ito na, ang sandali ng katotohanan o ng habang buhay na kasinungalingan. Nagkatinginan sina Dante at Dalisay. May bahid ng pagkalito. Ngunit ang kanilang kumpiyansa ay hindi pa rin nawawala. Pinindot ni Sinag ang play button. Sa simula, ang maririnig lang ay ang boses ni Dalisay na nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Mga ordinaryong chismis. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, pumasok ang usapan sa nag-iisang paksa. "Bessie May. Grabe ka, girl. Nakita ko yung post ni Liwayway. Talaga bang magtatayo siya ng bagong restaurant malapit sa inyo?" "Dalisay, hayaan mo siya. Akala niya kaya niya akong talunin. Isang-isang pinulot ko yan mula sa putik. At anong ginawa niya? Pinabayaan ang sarili. Kaya, wag siyang magtaka kung bakit si Dante sa akin napunta." Nagsimulang mamutla si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatingin sa recorder na para bang isa itong bomba na sasabog anumang oras. Si Dante naman ay nagsimulang hindi mapakali sa kanyang upuan. "Bessie May, pero hindi ka ba natatakot? Baka may habulin siya sa hiraya." At dito na dumating ang mga salitang magiging hatol sa kanilang lahat. Ang boses ni Dalisay ay naging isang mayabang na bulong, puno ng pagwawagi. "Dalisay, habulin. Ano ang hahabulin niya? Matagal ko nang sinimulan ubusin ang pera ng hiraya. Akala niya yung Dalisay Marketing Services na pinapipirmahan ko sa kanya. Totoo? Gaga. Kumpanya ko yun. Lahat ng marketing budget sa bulsa ko napupunta. At ako ang nagbayad sa blogger para sirain siya. Bakit? Dahil sa akin lang dapat si Dante. At sa akin lang dapat ang lahat ng pinaghirapan ng babaeng yon." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang pag-amin ay malinaw. Brutal. Walang duda. Ang mukha ni Dalisay ay hindi na maputi sa takot. Ito ay kulay abo na. Tila nawalan ng lahat ng dugo. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng saklolo, ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa. Ang nakita niya ay isang bagyo ng pagkamuhi at pagkasuklam. Si Dante, ang lalaking nagmamataas at laging kalmado, ngayon ay nakatingin kay Dalisay na para bang ito ang pinakakarima-rimarim na nilalang sa balat ng lupa.
Ang pagtataksil na ginawa niya kay Liwayway ay masakit. Ngunit ang katotohanang siya mismo ay niloko, ginamit, at pinagmukhang tanga ng babaeng pinili niya. Iyon ay hindi niya matanggap. Naramdaman niya ang pagtawa ng buong mundo sa kanya. "Your Honor," sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan. "I rest my case." Ang tunog ng gavel ng hukom na pumukpok sa kahoy ay tila isang putok ng baril. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Ang hatol ng korteng ito, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay matigas na parang bato, ay pabor sa nagsasakdal, si Ginang Liwayway Soliman. Ang kahilingan para sa annulment ay ipinagkakaloob. Ang counterclaim ng nasasakdal ay ibinabasura. Huminga ng malalim ang hukom bago ibigay ang huling dagok. Dahil sa mga ebidensyang iprinesenta, partikular na sa audio recording na nagpapatunay ng sadyang pandaraya at economic abuse. Ipinag-uutos ng korte na ang buong pagmamay-ari ng Hiraya Fusion at lahat ng conjugal assets ay ilipat sa pangalan ni Ginang Soliman. At inaatasan ko ang public prosecutor na mag-umpisa ng isang hiwalay na imbestigasyong kriminal laban kay Ginang Dalisay Rivas para sa mga kasong estafa at falsification of documents. Bumagsak ang mundo ni Dalisay, ngunit si Dante ay hindi na nakatingin sa kanya o sa hukom o kay Liwayway. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkatalo. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang asawa, ang kabit, ang negosyo, at higit sa lahat, ang kanyang kayabangan. Sa labas ng courtroom, ang bigat ng tensyon ay sumabog na parang isang bulkan. Ang mga kamera ng media na nag-aabang sa labas ay hindi na pinansin ni Dante at Dalisay. Ang kanilang mundo ay lumiit. Umiikot na lang sa kanilang dalawa. "Paano mo nagawa sa akin to?" Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na hindi pa naririnig ni Dalisay kailanman. Hindi na ito ang malamig at kalkuladong galit. Ito ay ang galit ng isang taong nasugatan ng ego. "Ginamit mo ko. Pinagmukha mo kong tanga." "Hindi, Dante, pakinggan mo ko." Humagulgol si Dalisay. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit marahas niya itong iwinaksi. "Ginawa ko yon para sa atin. Para masigurado ko na sa'yo mapupunta ang lahat. Para sa kinabukasan natin." Tumawa si Dante, isang tawang walang bahid ng saya, puno ng lason at pangungutya. "Para sa atin o para sa'yo? Dalisay, sinira mo ang lahat." Hinubad niya ang maskara ng pagiging sopistikado. Ang natira ay isang lalaking hubad sa kapangyarihan, hubad sa dignidad. "Tapos na tayo. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan." Iyon ang huling mga salitang binitiwan niya bago siya tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng pasilyo, umiiyak, at sa unang pagkakataon, tunay na nag-iisa. Ang babaeng kinuha ang lahat ay ngayon, wala nang natira. Sa kabilang dako, hindi nagdiwang si Liwayway. Ang tagumpay ay may lasang abo sa kanyang bibig. Walang kasiyahan sa panonood ng pagbagsak ng mga taong minsan niyang minahal. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na kaluwagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang laban. Umalis siya sa magulong eksena at nagpahatid kay Sinag sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang baybayin ng Manila Bay. Umupo siya sa sementadong pader, hinahayaan ang maalat na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, tila may piraso ng sakit mula sa kanyang nakaraan na inanod palayo. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Sinag. Tahimik lang itong umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Hinayaan lang siya nitong maging. Pagkalipas ng ilang minuto ng mapayapang katahimikan,
Inalis ni Sinag ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Liwayway. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Liwayway, ito'y isang kumot na nagbigay init hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Salamat, mahina niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa papalubog na araw. Salamat sa lahat, Sinag. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Trabaho ko lang yon, sagot ni Sinag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Pero tama ka. Hindi mo ito nagawa ng dahil sa akin. Nagawa mo ito dahil sa iyo. Dahil sa katapangan mo. Tumingin si Liwayway sa kanya. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, nakita niya ang lalaki sa likod ng abogado. Ang kanyang mga mata, na laging seryoso at matalas sa loob ng korte, ay ngayon ay malambot at puno ng isang emosyong hindi niya pa nakikita dati. Mula sa simula, Liway, pag-amin ni Sinag, ang kanyang boses ay mas malalim at mas personal na ngayon. Hindi lang ang kaso mo ang ipinaglalaban ko. Isang munting kaba ang naramdaman ni Liwayway, ngunit hindi ito ang kabang dulot ng takot. Ito ay ang kaba ng isang bagong simula. Ipinaglalaban ko ang babaeng nakita ko sa likod ng lahat ng sakit. Pagpapatuloy niya. Ang babaeng may pambihirang talento. Ang babaeng nararapat mahalin ng tama. At umaasa ako na balang araw, bibigyan niya ako ng pagkakataong ipakita sa kanya kung paano iyon. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Sinag na nakapatong sa pagitan nila. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Isang tahimik na sagot, isang pangako, isang pag-asa. Magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot-tanaw. Hudyat ng pagtatapos ng isang mahaba at madilim na gabi at ang simula ng isang bagong umaga. Makalipas ang ilang buwan, abala na si Liwayway sa pagsasaayos ng kanyang bagong simula. Ang Hiraya Fusion ay isinara niya. Masyadong maraming masasamang alaala. Ibinenta niya ang property at ginamit ang pera para sa kanyang tunay na pangarap. Isang hapon, habang tinitingnan niya ang mga sample ng tiles para sa kanyang itatayong restaurant, isang sulat ang dumating para sa kanya. Walang return address, ngunit kilala niya ang sulat kamay sa sobre. Si Dante. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang piraso ng papel. Liway, walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Nabulag ako. Isang tanga. Pinakawalan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, kapalit ng walang kwentang pagmamataas. Huli na ang lahat para sa atin. Alam ko. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ako. Maging masaya ka. Karapat-dapat ka. Dante. Binasa niya ang sulat. Isang beses, 2 beses. Pagkatapos, mahinahon niya itong tiniklop at itinabi sa isang kahon na puno ng mga lumang bagay. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagalit. Ang naramdaman na lang niya ay kapayapaan. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay formal nang nagsara. Ang hangin sa loob ng Liwayway's kitchen ay punong-puno ng halakhakan, ng tunog ng mga nag-uumpugang baso ng alak, at ng masasarap na amoy na nagmumula sa bukas na kusina. Ang disenyo ng lugar ay salungat sa dating Hiraya Fusion. Kung ang Hiraya ay madilim, formal at mayabang, ang kusina ni Liwayway ay maliwanag, maginhawa at puno ng buhay. Ang mga pader ay may kulay na mainit, may mga nakasabit na halaman, at ang bawat mesa ay may maliit na florera ng sariwang bulaklak. Dito, ang bawat detalye ay sumisigaw ng isang bagay. Bagong simula. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng lahat ng ito, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Ang kanyang mga bisita ay ang kanyang mga tunay na kaibigan, mga tapat na dating empleyado tulad ni Mang Tony na ngayon ay kanyang sous chef, at ang mga investor
na muling nagtiwala sa kanya matapos malinis ang kanyang pangalan. Ma'am Liway, congratulations po. Bati ng isa sa mga waiter, inabutan siya ng isang baso ng champagne. Salamat, Rico. Nakangiti niyang sagot. Pero wag mo na akong tawaging ma'am. Liway na lang. Habang abala siya sa pagbati sa mga bisita, isang staff ang lumapit at may iniabot sa kanyang isang sobre. Ang sulat mula kay Dante na ilang linggo na niyang hindi binubuksan. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang maliit na opisina sa likod. Umupo siya sa kanyang mesa. Sa huling pagkakataon, binuksan niya ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Binasa niya ang mga salita ng pagsisisi ni Dante. Walang pumatak na luha, walang sumikip sa dibdib. Ang naramdaman lang niya ay isang tahimik na pagtanggap. Tiniklop niya ang sulat ng maingat at isinilid sa isang maliit na baul kung saan nakatago ang wedding ring na isinauli niya. Isinara niya ang baul at kasabay noon, isinara na rin niya ang huling pahina ng kabanatang yon ng kanyang buhay. Sa labas, sa kabilang kakalsada, sa ilalim ng isang puno sa kadiliman, isang anino ang nakatayo. Si Dante Montenegro. Payat na ngayon. Ang kanyang mamahaling damit ay tila maluwag na sa kanya. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na panghihinayang habang pinapanood niya ang liwanag at kasiyahan na nagmumula sa loob ng Liwayway's Kitchen. Nakita niya si Liwayway na lumabas mula sa opisina, nakangiti. Nakita niya kung paano ito nilapitan ng mga kaibigan, kung paano ito tumawa. Isang tawang matagal na niyang hindi narinig, isang tawang tunay at malaya. Nakita niya ang lahat ng kanyang binaliwala, ang lahat ng kanyang sinayang. Isang huling tingin, puno ng sakit ng katotohanang huli na ang lahat, bago siya tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo, nilamon ng dilim ng gabi. Hindi na malaya ni Liwayway ang panunood ni Dante. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kasalukuyan. Nilibot niya ang kanyang tingin sa kanyang bagong mundo, ang kanyang mga kaibigan na hindi siya iniwan, ang kanyang staff na naniniwala sa kanyang talento. At si Sinag na nakatayo sa isang sulok, nakangiting pinapanood siya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at paghanga. Nilapitan niya ito. Akala ko, naliligaw na ang abogado ko sa sarili niyang party. Biro ni Liwayway. Ngumiti si Sinag. Hindi ako maliligaw. Sagot niya, ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Liwayway. Dahil ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Liwayway. Sa gitna ng ingay at kasiyahan, tila sila lang ang tao sa silid. Lumapit si Sinag at may ibinulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng sinseridad na nagpatunaw sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. I'm so proud of you, Liway. Tumingala si Liwayway sa kanya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng luha ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay pasasalamat para sa mga aral ng nakaraan, para sa biyaya ng kasalukuyan, at para sa pangako ng isang bagong umaga. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa kamera, hindi para sa ibang tao. Isang ngiti na nagmula sa isang pusong muling nabuo, mas matatag at mas buo kaysa dati. Isang ngiti na kasing liwanag ng kanyang pangalan. Liwayway. Ang bukang Liwayway ng kanyang bagong buhay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento ng pighati, pagbangon at paghihilom. Ipinakita niya sa atin na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba, kundi ang pagbuo sa pinakamakinang na bersyon ng iyong sarili. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-ibig ng ibang tao, kundi sa pagmamahal na una mong ibinibigay sa iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Liwayway.
Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!